ano doon? Ay! Ay! Teka! Teka! Ayan! Huli ka! Oh. Dalag. Isang araw na naman ng adventure at food trip mga kapuso. Ang ating destinasyon dito sa Laguna de Bay. Kuya! Dami pa! Yung sanga ng kamatsili, marami yan siyang mga tinik-tinik. Tapos nilagay nila dito ng isang bungkos. Kailangan lumabas yung ulo. Kailangan lumabas yung ulo ng alin. Bongbong. Yung bunbun. Bunbun Para- tinik ang tawag nila. Ayan, 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 ayan na. Ito, yan. Yan yung mga sanga ng kamatsili. Okay. Ang liliit. Parang malaki lang ng kaunti sa alama. Samahan niyo kaming lantakan ng mga pagkain ngayon lang din namin matitikman. Masarap siya. In fairness, balanseng-balanse yung yung asim at saka yung tamis. Makakasama rin natin sa ating food adventure ang sparkle artist na si Annalyn Baro. Ay! Oh my God, tingnan nyo! Ang laki oh! Ang laki ng Oh my God! Oh my gosh, mabigat talaga siya, I swear! Where are you? Ay! Meron na naman! Oh my gosh! Hello! Oh, hey, no! No, no, no! Don't go out! Ang sarap! Oh my gosh! Ang sarap! The best! Mababaw na dito sa bahaging ito ng Laguna Bay. Ang misyon natin ngayon ay kumuha ng dalag. Alam niyo ba yung dalag? Yung dalag, sa English ang tawag sa kanya snakehead kasi parang mukha siyang ahas pero isda siya. O kaya mudfish kasi minsan makikita yung mga dalag sa mga palayan, dun sa mga putikan. Pero dito sa Laguna Bay, makikita natin sila banda rito sa mga water lily. Kaya mangunguha tayo ngayon ng dalag. Parang gubat ng water lily dito. Bababa na ba, kuya? Bababa na? Kasing laki ng bata yung mga water lily dito. Mukhang marami-rami pang water lily ang kailangan natin kunin dito. So, ito pong lahat ng water lily na natatanaw ko ngayon kailangan tanggalin na, ilabas natin. Opo. Tapos saan mapupunta ang isda? Yung lahat rin na papasok ko yan dyan sa tarupet kasi paliliitin natin yung pinakalambat. Pakikiputin natin siya. Hindi ba makatakas na sila? Di naman, kasi tataas din sa siya eh. Mataas ho yung lambat na yan. Sige, sige. Habang inaalis namin ang mga water lily, unti-unti rin naming paliliitin ang lambat na nakapalibot dito. Simple lang ang diskarte namin sa panghuhuli ng dalag. Simple pero hindi madali dahil kailangan itong ulit-ulitin. So ang gagawin natin kuya, pag na-clear natin lahat ng mga water lily, yung mga dalag, yung mga isda, pupunta dito sa kulay berde na lambat na ito. Opo, kung tawagin po yan, tarupet. Tarupet. Oho. Hindi po kaya pupunta sila sa ibang lugar? Hindi tapos po. makakawala na? Hindi po, kasi po nakulong po tayo ng lambat. Ang Laguna de Bay ang pinakamalaking lawa sa Pilipinas. Aabot sa 900 square kilometers ang lawak nito na napalilibutan ng probinsya ng Laguna, ilang bahagi ng Rizal at ilang syudad ng Metro Manila tulad ng Muntinlupa, Parañaque at Taguig. Samantala, Dami ko nakuha! Isang tren!
Ayaw. Ba't ang tigas? Ang bigas. Pulupot na kangkong nun eh. Kangkong pala to. Ang mga water lily na ito sadya palang inilagay at pinararami ng mga mangingisda. So, kung sa dagat, yung mga corals ang nagsisilbing silungan o kaya bahay or pamahayan ng mga isda, dito naman sa tubig tabang, itong mga water lily, ang nagsisilbing bahay ng mga dalag. Dito sila sumisilong sa ilalim. Kaya kailangan natin ito ngayong tanggalin para mahuli natin sila. Pagkatapos ng ilang minuto, may huli na kami. Huli! Ay! Ay! Teka! Ayan! Huli ka! Oh. Dalag. Ano ba to? Saan natin nalagay ito? Yun na po. Teka pa, paano ko aanuhin to? Nakapulupot na. Ay! Diyos ko Lord! Wait lang. Yun. Extra challenge talaga. Parang lumaki na nga ang mga braso ko sa pag-aalis ng water lilies. Ubus din. Ito na yung huli. Ubus din yung water lily. Pero, mga 2 oras ata natin itong ginawa. Kapagod. Lumitaw na yung lambat. Lumitaw na yung lambat. Pwede na tayo manghuli ng dalag. So ngayon, nakikita ninyo, lumiit na ng lumiit yung lambat. Nagsisimula na ngayon yung mga mangingisda na humuli ng mga dalag. Merong huli dyan, kuya! Wow! Ang laki! Vice, pakiyan din eh. Teka, kuya! Baka tumalon! Ang laki! Ayan! Bin, ang larita, Bin. Ang mga isdang nabulabog, diretso raw sa nakalatag na lambat sa dulo. Bangkok. Ang lalaki! Yan. So ito yung nahuli nila ng mga dalag. Malalaki sila. Mga tansya natin dito, mga 15 to 20 kilos na dalag ang makukuha. Anong luto naman kaya ang madalas na ginagawa ng mga taga-Laguna rito? Kapag sinabing afritada, galing ito sa Espanyol na salita na to fry, 'di ba? Kaya nga afritada. Pinirito muna namin yung dalag. Yun ang unang-unang step na gagawin ninyo kapag nagluluto kayo ng kahit anong afritada, kay manok man yan o isda, prituhin nyo muna yung main ingredient ninyo. Pagkatapos nating maprito yung dalag, ang susunod nating gagawin ay prituhin muna natin yung ating carrots at saka kamote ito. Kamote. Pag guminit na po yung mantika, Opo. kamuti na po ang ating isunod. Kamote talaga ginagamit nyo dito, hindi patatas. Kamuti talaga po. Para may dagdag na tamis. Pagkatapos, yung carrots naman. Pagkatapos iprahan, ihahalo na ang napritong dalag. Ito po, ano po to? Pork and beans? Depende naman po sa ano, kung gusto nyo. Pero dito sa inyo, naglalagay kayo ng pork Naglalagay and po beans? talaga kami po. Talaga? Kasi dagdag po yan sa pampalasa.
huling ilalagay ang bell pepper. Pampais po ng lansa. Hahaluin lang ito at maya-maya pa, ready to serve na ang ating afritadang dalag. In fairness in fairness sa luto ni ate, kalain mo bumaga yung pork and beans dun sa ano? Sa tomato sauce? Balanseng-balanse yung ano, yung asim at saka yung tamis. Nakakapagpadagdag dun sa tamis yung carrots, tsaka yung pork and beans. Masarap siya, In fairness, medyo na-weirdohan ako kanina na nilagyan ng pork and beans pero okay naman pala siya. Tagalog. Hindi lang daw isda ang mahuhuli sa Laguna Bay. Sa isang malalim na bahagi nito, may mga maliliit na hipon o sipitan kung kanilang tawagin. Ang paraan nila ng panghuhuli dito, naglagay sila ng tinik ng kahoy. Ano pong kahoy po yun? Tinik ng alin? Kamatsili. Kamatsili. Kailangan lumabas mo yung ulo. Kailangan lumabas yung ulo ng alin? Bongbong. Yung punbun. Punbun Para- tinik ang tawag nila. Ayan. Ito, yan. Yan yung mga sanga ng kamatsili. May nahuli kaya yun? Eh, parang bala ng 45 yan. Paano Pag ng init pumitik 45? na gano'n, di yung bas-basa makikita. Pag init pumitik, O ano, pumitik po ba? Yan. yun. Tingnan natin ang mga huli. Ang liliit. Yan. Ayun. Okay. Tingnan natin ang ating huli. Ang liliit pala. Meron, Parang malaki lang ng kaunti sa alam mo. Alam mo, parang pwede tong pang ano, yung pang-ukoy. Parang yung pang-ukoy, ang liliit. Ang mga matitinik na sanga ng kamatsile nagsisilbing trap para sa mga maliliit na hipon. 2 taon na raw mula nang ilagay nila ang mga ito sa gitna ng lawa. At kada 2 linggo sila nangingisda. Mabigat po ba yung tinik? Ako naman kaya maghila ng tinik. So, ang gagawin natin, ilulublob lang natin yung pangsalo, tapos iaangat natin yung tinik. Ay, teka. ito, luma ito. Tapos, pati. Hawakan nyo. Hawakan ko. Salbawin nyo. Ayan. Ganyan. Ayan. May nalaglag na kaya? Oh, meron yan. Ayun, oh, may pumatik! Uy, may pumatik! Ayun, meron! Meron nga! May huli. Hindi lang natin nakikita, pero meron. Ito na. Ang mga nahuling hipon gagataan ni Ate Rosemary. At ang pampalasa, ampalaya at kamyas. Ano kaya ang lasa? Abangan mamaya. Kaya natatalsya ko sa'yo eh. Samantala, makakasama rin natin sa ating Laguna de Bay adventure ang sparkle artist na si Annalyn Baro. Charan! Ano yan? Engagement ring! Linggo-linggo siyang mapapanood sa comedy program na Bubble Gang. Binili ko para mag-propose ka na sa akin. Ishima, naiingit mo siya sa akin, ha? Gumaganap rin siya bilang attorney Era sa afternoon prime series na Lilet Matias, Attorney at Law. Pero ngayong gabi, Your Honor, time out muna sa mga kaso. Kayanin mo kaya, Annalyn, ang aming mga hamon dito sa Pinasarap? Andito ho tayo ngayon sa Laguna de Bay at andito tayo sa Calamba, Laguna. At yung ginagawa ko ho ngayon ay, ang tawag ho dito ay pangangana. Manguhuli ho tayo ng mamale. Ang mamale ho ay isang big head carp. First time kong magganito, kaya sobrang na-excite ako na tinuruan ako ni Kuya Silvestre ng mga, Pangangana po. pangangana. Yan, hagis niyo po. Oh guys, hagis na nito. Ay, oh, ang layo. Ang layo nang napuntahan ng hagis ko. Tapos yun yung palatandaan nyo po, yung parang red na flag doon.
Ayan, kung makikita nyo guys, andun yung parang palatandaan ni Kuya kung saan na umabot yung parang, ano dahil dito? Pante. Pante. Wow, ang galing. Hindi ko alam na yun pala yung tama. Mga ilang mamali kayo mahuli natin dito. Warm up pa lang yan, Annalyn. Ngayon, ready ka na bang manghuli ng isda? Ganito daw po yung pag-sasamsam. Sam-sam-sam. Ba't parang mabigat? May fish na ba? Sa unang net, wala. Ganon. Hindi tayo nagtagumpay sa first net, pero wait lang. Meron pa tayong second net. For sure, meron yan. Meron pa tayo. Oh my gosh! Sorry, nagpanik ako. Nagpanik ako. Nagpanik ako kasi akala ko ano. Hala, ayan na siya. Ayan na po siya. Ito na po yung mamali. Hi! Hello! Oh my gosh. Ito po. Ay, tatanggalin ni Kuya kasi baka mahulog. Ay! Ayan na siya. My first catch. Charot! Catch ni Kuya yon kaninang 1 a.m. Ito po yung pinakaunang isda na nakuha natin sa 1 a.m. niya na ano yun? Pagkana. Hello! Nasaan ako? Hello! Ay! Oh my God! Tingnan nyo! Ang laki oh! Ang laki ng ano! Oh my God! Ito yung sinasabi ni Kuya na minsan talagang may nahuhuli silang talagang tigilang kilo. 20 kilos po. 20 kilos. Siguro sa tingin nyo Kuya, mga ilang kilos to? Mga 6. Mga 6 pa lang to ha. Pero grabe, sobrang laki talaga. As in! Guys, oh my gosh! Super laki talaga! Uy, baka, ano, okay pa ba siya? Okay pa ba siya? Parang pagod na siya. Parang ayaw ko na. Sige, nahulihin niyo na lang ako. Ayan na siya, ang laki. Paano ba yan hawakan, Kuya? Dito, sa bungan. Nasa may hasa. Pero baka tumalon, no? Hindi na. Ay, wait lang. Mabigat. Oh my gosh, mabigat talaga siya, I swear! Uy, ito yung pinaka first time kong ano, yung hawakan live ha, guys. Tingnan nyo gaano siya kalaki. Oh my gosh. Okay, ilalagay ko na siya. Ay! Sorry po. OMG. Galing na. Ang mga nahuling mamali, diretso na sa kawali ni Kuya Henry. Maglalagay na po tayo ng mantika. Mantika. Sunod po natin ang margarine. Margarine. Sunod natin ang bell pepper. Para sa kulay ng sweet and sour sauce, lalagyan ito ng ketchup. At saka palalaputin gamit ang cornstarch. Huling ilalagay ang pineapple chunks. Ayan, so tapos na ang ating sweet and sour sauce. Kanina kasi si Kuya Henry ay nagprito na rin ng mamali. Maya-maya pa, luto na ang ating sweet and sour mamali. Ayan. So, syempre, lalagyan natin ng sauce. Ayan. I'm excited kasi this is my first time to try itong fish na to, itong mamali. Ang sarap. Oh my gosh, ang sarap. The best. Tama nga si Kuya, hindi ko nalalasahan yung langsa niya kasi nga binabad niya rin ito sa lemon. Tsaka, other than that, napakasarap ng isda na to ah. First time ko to guys. First time kong mangisda sa fish na to. At first time ko ding tikman tong fish na to. So, itong mamali. Grabe, ang sarap. Super good. Tikman nyo rin to guys. Worth it. Congrats, Annalyn! Pasado ka sa ating mamali challenge. Eh, ang manguha kaya ng tilapia, carry mo rin kaya, Your Honor, Annalyn? Sa paghuhuli ng tilapia, binubulabog muna ang tubig para matrap sa lambat ang mga tilapia. Oh my God, kaya na siya. Nagulat ako, nagpanik na naman ako. Sorry. Ay! Nagpanik na. Ano pa naman? Unang tilapia na nahuli ni Kuya.
O, di ba? Hindi ko pwedeng asusunod. Ay! Calm down, please. Calm down. So, ito na po siya. Ayan na! Ayan na! Ayan na! Yung ating dragon fish, guys! Nakaganon lang siya. Ay! Meron na naman! Oh my gosh! Hello! Oh, hey, no! No, don't go out! Hello! Can you guys? Meron na naman tayong nahuling isda! This is such an achievement for me. Wait lang. Ay, mahukulit na yan siya. Makakatakas siya. Ano pa nga ba ang pwedeng luto sa tilapia at kangkong? Sigang na yan! Pero ang version ng sinigang na ito, bayabas ang gagamiting pampalasa. Ayan na, ito na yung pinaka-most awaited part ko, yung cooking session. Wow. Talagang naamoy mo na yung bayabas. Tapos lagyan din natin ng asukal. Kasi dapat ang sinigang sa bayabas, Medyo matamis. yung tamis at alat. Alat. Tapos lagyan na rin natin yung piniritong isda. At ang patola, kangkong. Para isang kulo na lang yan, okay na Okay yan. na. Hintayin lang itong kumulo at kapag luto na ang mga gulay, ready to serve na ang ating sinigang sa bayabas na tilapia. Yay! Finally! Ito na. Taste test. Titikman na natin ang sinigang sa bayabas na tilapia. Grabe no, kakaiba siya. Hindi ko to yung laging kinakain. Usually kasi yung kinakain ko yung normal sinigang lang. Totoo nga yung sinabi ni ate. Yung lasa niya, nag-aagaw yung tamis at yung may maalat. Masarap siya. Siyempre, mas masarap may kanin, di ba? Hindi pwedeng wala. Grabe. As in, talagang malalasahan mo yung tilapia. Napaka-fresh. Yung isdang hindi yung nag-stutter, yung ganon. Yung talaga siyang buong buo mo siya nakukuha. Sarap. Grabe. Bukod sa mga isda, may nahuhuli ring maliliit na hipon sa lawa ng Laguna. At ang mga nahuli naming hipon, iluluto na namin ngayon. Una munang magigisa ng bawang at sibuyas. Pwede rin. Opo. Lagyan na rin po natin ang ampalaya. Saka natin bubuhusan ng gata. Kakaiba to ah. Wala ko nang kakita nung lalagyan ng gata yung ampalaya. Ayan. Titimplahan rin ito ng kaunting asukal at saka ihahalo ang gata at pati na rin ang siling pangsigang. Hayaan lang itong kumulo. Gaano katagal po natin ito pakukuluin? Hanggang sa maano lang po, mag-dry ng konti yung gata. Ay, sarap! Ang sarap naman ito. Sa totoo lang, hindi ako masyadong mahilig sa sa ampalaya, pero hindi masyadong overpowering yung pait nito, ha. Sarap ng lasa. Creamy yung gata, pero hindi nakakasawa kasi meron siyang kamyas. Balanse yung lasa. Malinamnam na manamis-namis na may konting alat. Halo-halo yung flavors, ang sarap. Tapos ang pinaka-okay dito, yung hipon, di mo na kailangan himayin, di mo na kailangan balatan. Kahit ang liit ng hipon, it's packed with flavor. Lasang-lasa mo yung hipon. Napaparami akong kanin dito. Sarap! Hindi nauubusan ng biyayang mapagkukunan ng Pilipinas.
Gaya na lamang nitong lawa ng Laguna na sagana sa iba't ibang klase ng isda. Tilapia? Martinico po. Ah, yan ang Martinico. Ay, Diyos ko! Samahan lang ng sipag at pangangalaga sa ating kapaligiran, may malalasap na sarap sa mga yamang matatagpuan sa ating paligid. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap.